Mga Panaghoy, Kabanatang 3. Ako ang tao na nakakita ng pagdadalamhati sa pamalo ng iyong puot. Ako'y kaniyang pinatnubayan at pinalakad sa kadiliman, at hindi sa liwanag. Tunay na laban sa akin ay kaniyang iginalaw ang kanyang kamay na mulit-muli buong araw. Ang aking laman at aking balat ay pinatanda niya. Kaniyang binali ang aking mga buto. Ako'y kinalaban niya at kinulong ako ng hirap at pagdaramdam. Kaniyang pinatahan ako sa mga madilim na dako, gaya na nangamatay ng malaon. Kaniyang binakuran ako na nupat ako'y hindi makalabas. Kaniyang pinabigat ang aking tanikala. Oo, pagka ako'y dumadaing at humihinging tulong, kaniyang pinagsasarhan ang aking daing. Kaniyang binakuran ng aking mga daan ng tinabas na bato. Kaniyang iniliko ang aking mga landas. Siya ay parang oso na nag-aabang sa akin, parang leon sa mga kubling dako. Kaniyang iniligaw ang aking mga lakad, at ako'y pinagwaray-waray niya. Kaniyang pinahamak ako. Kaniyang iniakma ang kanyang busog, at ginawa kong pinakatanda sa pana. Ang mga pana ng kaniyang lalagyan ng pana ay kaniyang isinaksak sa aking mga bato ng katawan. Ako'y naging kakutyaan sa aking buong bayan, at kanilang awit buong araw. Kaniyang pinuspos ako ng kapanglawan, kaniyang sinuya ako ng ahenho. Kaniya namang biningot ang aking mga ngipin na mga maliliit na graba. Kanyang tinabunan ako ng mga abo. At iyong inilayo ang aking kaluluwa sa kapayapaan. Ako'y nakalimot ng kaginawahan. At aking sinabi, ang lakas ko'y nawala at ang aking pag-asa sa Panginoon. Alalahanin mo ang aking pagdadalamhati at ang aking karalitaan, ang ahenho at ng apdo. Ang kaluluwa ko'y naaalaala pa nila at napangumbaba sa loob ko. Ito ang ginugunita ko sa aking pag-iisip, kaya't may pag-asa ako. Sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yao'y bago tuwing umaga, dakila ang iyong pagtatapat. Ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa, kahit ako'y aasa sa Kanya. Ang Panginoon ay mabuti sa kanya na nangaghihintay sa Kanya, sa kaluluwa na umahanap sa Kanya. Mabuti nga na ang tao ay umasa at maghintay na tahimik sa pagliligtas ng Panginoon. Mabuti nga sa tao na magpasan ng pamatok sa kanyang kabataan. Maupo siyang mag-isa at tumahimik, sapagkat kanyang iniatang sa kanya. Sumubsob siya sa alabok, kung gayoy magkakaroon siya ng pag-asa. Ibigay niya ang kanyang pisngi sa sumasakit sa kanya. Mapuspos siya ng kadustaan. Sapagkat ang Panginoon ay hindi magtatakwil magpakilanman. Sapagkat bagaman siya'y nagpapapanglaw, gayon may magpapakita siya ng habag ayon sa kasaganaan ng kanyang mga kaawaan. Sapagkat siya'y hindi kusang dumadalamhati o nagpapapanglaw man sa mga anak ng mga tao. Nayapakan sa ilalim ng paa ang lahat ng bihag sa lupa. Nailiko ang matuwid ng tao sa harap ng mukha ng kataas-taasan. Nailigaw ang tao sa kanyang usap. Hindi kinalulugdan ng Panginoon. Sino siya na nagsasabi at nangyayari? Kung hindi iniuutos ng Panginoon, hindi baga sa bibig ng kataas-taasan nanggagaling ang masama't mabuti? Bakit dumadaing ang taong may buhay
ang tao dahil sa parusa sa kanyang mga kasalanan, ating usisain at suriin ang ating mga lakad at manumbalik sa Panginoon. Igawad natin ang ating puso, sangpo ng ating mga kamay sa Diyos sa langit. Kami ay sumalangsang at nanghimagsik. Ikaw ay hindi nagpatawad. Tinakpan mo ang iyong sarili ng galit at hinabol mo kami. Ikaw ay pumatay. Ikaw ay hindi naawa. Tinakpan mo ang iyong sarili ng alapaap na anupat hindi makadaan ang anumang panalangin. Iyong ginawa kaming parang tapon at dumi sa gitna ng mga bayan. Ibinukang maluwang ng lahat naming kaaway ang kanilang bibig laban sa amin. Takot at ang hukay ay dumating sa amin, ang pagkasira at pagkagiba. Ang mata ko'y dumadaloy ng mga ilog ng tubig, dahil sa pagkapahamak ng anak na babae ng aking bayan. Ang mata ko'y dinadaluyan at hindi naglilikat na walang pagitan, hanggang sa ang Panginoon ay tumungo at tumingin mula sa langit. Kinikilos ng aking mata ang aking kaluluwa dahil sa lahat ng anak na babae ng aking bayan. Luba nila akong hinahabol na parang ibon, na mga kaaway kong walang kadahilanan. Kanilang pinaikli ang aking buhay sa bilangguan at hinagis ako ng bato. Tubig ay nagsisihuho sa aking ulo. Aking sinabi, ako'y nahiwalay. Ako'y tumawag sa iyong pangalan, O Panginoon, mula sa kabababaang hukay. Iyong dininig ang aking tinig. Huwag mong ikubli ang iyong pakinig sa aking hingal, sa aking daing. Ikaw ay lumapit sa araw na ako'y tumawag sa iyo. Iyong sinabi, huwag kang matakot. O Panginoon, iyong ipinagsanggalang ang mga usap ng aking kaluluwa. Iyong tinubos ang aking buhay. O Panginoon, iyong nakita ang aking pagkakamali. Hatulan mo ang aking usap. Iyong nakita ang lahat nilang paghihiganti at ang lahat nilang pasya laban sa akin. Iyong narinig ang kanilang pagduwahagi, O Panginoon, at lahat nilang pasya laban sa akin. Ang mga labi na nagsisibangon laban sa akin, at ang kanilang pasya laban sa akin buong araw. Masdan mo ang kanilang pag-upo at ang kanilang pagtayo. Ako ang kanilang awit. Ikaw ay magbibigay sa kanila ng kagantihan, O Panginoon, ayon sa gawa ng kanilang mga kamay. Iyong papagmatigasin ang kanilang puso, ang iyong sumpa sa kanila. Iyong habulin sila sa galit, at iyong lilipunin sila mula sa silong ng langit ng Panginoon.